Kakaroon nito na kita sa ato sa nga mga headlines. Desisyon ni President Bongbong Marcos sa iban nga membro sang Sugar Board angot sa approval sa importasyon ginabantayan kasunod sa pag-relieve ni DA Undersecretary Leocadio Sebastian. Planters Representative Aurelio Gerardo Valderrama magahingyo kay President Bongbong Marcos nga amuman ang DA Secretary nga tapuson ang investigasyon angot sa Sugar Order No. 4 agod mahibaluan ang kamatuoran. Sugar Board kinahanglan nga i-convene ni President Bongbong Marcos agad siya mismo ang makaperma sa Sugar Order para sa importasyon. Suno sa anay SRA Administrator. Isa ka gatos ka pesos nga presyo sang refined sugar. Profiteering na sa mga traders suno kay former SRA Administrator Rafael Coscolwela. Mga tagpasakop sa inang swerte sa paliga promo sang Bombo Radio kag Star FM. Tuma naman ang kalipay sa ilang nga pagdaog sa ikaduwa nga market draw sang promo kay nasang aga. Ang naka-oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon kagaron. Lito na kita sa mga detalye sa mga balita kaupod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakorman si Bombo Ponce Espino. Balantayan sa karon kung ano ang mga desisyon ni President Bongbong Marcos. Nga mo man ang Concurrent Secretary sa Department of Agriculture angot sa iban nga membro sang Sugar Board nga nagperma sa Sugar Order No. 4 nga nagapanugot sa importasyon sa 300,000 ka metric tons sa kalamay. Sa interview sang Bombo Radio kay SRA Administrator Rafael Coscolwela, madamo ang nagatuad nga disente nga sa isa opisyal si DA Undersecretary Leocadio Sebastian nga nagperma on behalf sa Presidente. Gani, mabuda insindihon ang nga gin-appoint siya sang Presidente kag gingamit niyang otoridad nga ginhatag sang concurrent DA Secretary apang gin-question ang iya pagperma. Suno sa SRA Administrator, mahimo nga mayara lang sang misinterpretation sa direktiba nga ginhatag ni Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez kag ni Marcos. Bangod Decente nga tawo si Sebastian, voluntaryo ini nga na-relinquish sang resignation bilang tiglawas sa DA Secretary sa Sugar Board. Santo sa sulat ni Sebastian, wala ini nag-resign bilang DA Undersecretary kundi nagbuya ini bilang representative sa SRA Board kag nagadepende na ini sa Presidente kung iya nga batunon ang resignation. Bagod ginako ni Sebastian nga siya ang responsable ginulat sa karon kung ano ang mga desisyon para sa iban nga miyembro sa SRA Board nga nagperma sa Sugar Order. Siguro sa presidente kung batunon ang iyang pagbuhi sang designation kag ibalik siya as Undersecretary for Operations. No, but may question ini karon nga ipamangkot naton kay ginako niya na nga siya ang responsable. Anon mo ni karon niya ang iban nga members of the Sugar Board nga ginakusar nga hindi eksakto yung ginbuhat nyo, no? Ang kabayan sa pagpahag ng former SRA Administrator Rafael Coscolwela. Samtang ginpatindugan sang tiglawas sa mga planters sa Sugar Regulatory Board nga nakasanto sa direktiba nga ginhatag ni Presidente Bongbong Marcos ang ilang nga ginhimo nga pag-aproba sa Sugar Order No. 4 nga nagapahanugot sa importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay. Sa interview sang Bombo Radio kay former SRA Administrator Rafael Coscolwela, ginpahayag ni Mr. Aurelio Gerardo Valderrama nga may direktiba nga ginhatag sa ilang nga himuon gilayon ng isa ka sugar importation program. Sang nabaton na ang order, ginhimo sang Sugar Board ang ilang nga obligasyon kag kabahin sang procedure ang pagkonsulta sang tikang nga ilag ginapropose ang acceptable sa industriya. Sunod sa anay SRA Administrator, nag-agi si SRA Administrator Hermenegildo Serafica sa husto nga procedure nga tipunon ang tanan nga miyembro sang SRA Board para sa referendum kung sa diin ilang nga ginpirmahan ang order. Sunod naman kay Valderrama, ginpirmahan nila ang Sugar Order bangod ila nakita nga consistent ini sa mga resolusyon nga ginpadala sa mga federasyon sa SRA nga naga-endorso sang timely and urgent calibrated importation sang refined kag raw sugar. Bangod hindi tanan nga detalye ang mabutang sa Sugar Order, may gapagwa nga circular para sa implementing rules and regulations sini. Ginaprubahan nila kay kita nila nga consistent with the resolutions nga ginpadala sa SRA sang mga federasyon. Almost the entire industry, paagi sa ilang mga federasyon, planters federations, kag ang sugar millers, nagpadala sang resolution endorsing the urgent and timely and calibrated importation. Si former SRA Administrator Rafael Coscolwela.
Ginkonfirmar ni si former SRA Administrator Rafael Coscaluela sa Bombo Radio nga magahinyo si planters Representative Aurelio Gerardo Valderrama kay President Bongbong Marcos nga mumanang Day Secretary nga tapusan ang investigasyon agod sa Sugar Order number 4 agod niya may bulaan ang kamaturan. Suno kay Coscaluela, ginpahig ni SRA Administrator Hermini Hildo Serafica sa mga planters nga personal niya nga ginulong kay DA Undersecretary Leocadio Sebastian ang Sugar Order number 4 kung sa din iya nakitaan nga ginperman ini ni Sebastian sa ibabaw sa ngalan ni DA Secretary President Bongbong Marcos. Suno kay Serafica ang pagperma ni Sebastian sa Sugar Order ang ginakabig niya nga in good faith bangod hindi man sinimakasyon ang autoridad sa DA official. Makaluloy naman ang duha ka bag-uhanon nga membro sa SRA Board nga bago lang nagpungko apang nagtuaw na ang kaangay nga kontrobersiya. Aware si Coscaluela nga magapaatag si Mr. Aurelio Gerardo Valderrama kay Marcos bilang planters representative kun nga ginpermahan niya ang Sugar Order. Magayo si Valderrama sa kay President Marcos nga tapusan ng investigasyon kag ipasiguro nga mayroon sang fair investigation nga magaresulta sa posibleng konklusyon nga ang tatlo ka SRA board members sakip na si Serafica ang naghimo sang ila obligasyon santo sa direktiba in good faith kag santo man sa nga procedure kag konsultasyon. Magabaw man si Valderrama nga tapusan ang investigasyon kag hindi pag-whitewash agud nga maklear ang iyang ngalan bangod una pa lang nga Sugar Order ang may negatibo na nga resulta. Maayo siya, no, according to him, nga tapuson ang investigasyon, no, and ensure that there is a fair investigation that will lead to the only possible conclusion nga ang duwa ka or ang tatlo ka Sugar Board members including the administrator did their part in accordance with directives in good faith. Ang anay SRA Administrator nga si Rafael Coscaluela. Karon nga ginreject ni President Bongbong Marcos ang Sugar Order angot sa impormasyon. Ginahulat na sa karon mangin solusyon sini sa kakulang sang kalamay. Suno kay former SRA Administrator Rafael Coscaluela, mahinay kag jutay ang sulod sang kalamay sa early milling kag hindi ini ma-refine gilayon kag hindi man gilayon makalabot sa merkado. Bangod sini ang early start of milling ang hindi solusyon sa immediate problem nga kakulang sang kalamay kundi ang importasyon. Ang importasyon ang dapat niya calibrated, timely, kag hindi magsulod kung nagapik na ang galing. So kay Coscaluela, magasunod ang peak milling season pagkatapos sa Oktubre gani nakabutang sa Sugar Order nga masulod ang imported sugar sa Setyembre ukon Oktubre ukon antes ang peak milling season. Aminado ang ana SRA Administrator nga ulihin na ang importasyon pag Sugar Order number 4 bangod kulang gid man ang produksyon sa Pilipinas sa konsumo sa mga pulmuluyo. Bangod sini magahingyo si SRA Board member Aurelio Gerardo Valderrama kay Marcos nga i-convene gilayon ang Sugar Board agod nga madesisyonan kung anong luyag sini nga solusyon kag mahimuan sang Sugar Order nga amo ang kinahanglan sa importasyon. Siya, as chairman of the SRA, should convene the Sugar Board immediately para makabuhat sang solusyon sa problema. And then, kung iya pagid niya nakita, kung hindi siya iya konbinsido nga nanoni ining inosente ining mga members of the Sugar Board, pending the completion of the investigation, pwede man siya kasiling nga, okay, pagkatapos mapasar ning bago nga Sugar Order, suspendido kamo. Si former SRA Administrator Rafael Coscaluela. Ginsuestyon ni Anay Sugar Regulatory Administrator Rafael Coscaluela nga dapat pagitaan anay sa gobyerno sang immediate solution na ang kakulang sa supply sang kalamay nga nagresulta sa pagsaka sa presyo antes sa pinahan ang may miyembro sang Sugar Board kung iagid man nga pinahan. Sa interview sang Bombo Radio kay Coscaluela, dako nga repercussion sa kakulang sang kalamay. Kung kulang ang kalamay sa domestic market, suno kay Coscaluela, hindi lang ang ordinaryo nga konsumidor ang mapektuhan sila, kundi ang mga industrial users nga may dalagko nga negosyo kag may baramo man nga may empleyado ka nga isang beverage companies, candy makers kag panaderya. Sa karon na apektado na ang ekonomiya sa Pilipinas sa karon gani dako pagid ang mabuhin diri kung wala sang kalamay. Santo sa report sang SRA nagdubo sa 1.8 million metric tons ang produksyon sang Pilipinas sa nakaligad nga crop year sa baylo nga final estimate nga 1.9 million metric tons. Ang final production figure ang 500,000 metric tons
nga may mas manubo sang sa demanda nga 2.3 million metric tons. Kada tapos ang cropping season may ginabilin nga reserve nga makaigo sa sulod sa 2 ka bulan o kon 300,000 to 360,000 metric tons sagod nga masustener ang demand samtang mahinay pa ang galing sa pagsugod sa milling season. Wala naman naga-export ang Pilipinas ang kalamay sa Estados Unidos bangod kulang ang local production sa consumption. Ako nga negosyo ang mabuhin. Apektado ng ekonomiya ta, buhinan mo pagid negosyo ang naganegosyo na nga daan, naglain na gid sitwasyon. Okay? So, dapat may ara gid siya immediate solution, available sugar para hindi mag-untat or hindi mabuhinan ang pag-produce ng sugar-containing products. Dugang nga paig ni former SRA Administrator Rafael Coscolwela. Nagapati si former SRA Administrator Rafael Coscolwela nga profiteering na ang ginahimo sa mga traders ng kalamay sa karon apang wala sang komento ang Department of Trade and Industry angot diri. Sa pagsugod sa milling season sa tinalikdan nga semana sa First Farmers Holding Corporation sa Talisay, ang isa ka sako sang kalamay ang may mill gate price nga 2,800. Mas mataas ang 500 pesos nagikan sa 2,300 sa nagtakop sa nga crop year. Ini ang indikasyon nga ginakulang ang supply sang kalamay. Santo sa estimate, ang total cost ng sugar nga refined antes madala sa merkado ang nagadangat sa 950 o kung kabugusan nga 3,750 sa kada 50 kilos nga kalamay o kung 75 pesos nga market price. Suno kay Coscolwela, hindi Miller ang nagaginansya sa pesos nga bilis ang kada kilo subong kundi dako ang ginansya sa mga trader bangod 75 pesos lang kuntani ang market price. Natingala naman ang former SRA Administrator nga kahipos sa Department of Trade and Industry bisan tuman nakataas ang presyo sang kalamay. So diri hindi na kuntani magsaka ang presyo sang kalamay bangod madugay na nabakal sa mga trader ang sweetener. Obligasyon naman sang SRA ang pagmonitor sa sugar inventory. Sunod sa reglamento, wala sang kalamay ang pwede ma-stock sa bodega nga registered sa SRA. Apang ang hoarder ang hindi magtago sang kalamay sa bodega nga hindi registered sa SRA. So kay Coscolwela, yara sa DTI ang pagpanultol sa hidden sugar sa bulig sang national government kag sang National Bureau of Investigation. Nga kahipos ang DTI hawak, ang Department of Trade and Industry. Sang tiyempo nga ako nakapungko sa SRA, may ara suggested selling price mo. At that time, it was between 50 to 55 pesos per kilo. Kung makita sang DTI sa merkado nga naglapaw sa 55 ang retail price of refined, manawag na dayon sa akon, kag mamangkot, nano ni nga nagsaka presyo kasubra sa suggested retail price. Si former SRA Administrator Rafael Coscolwela. Samtang nagalaom ang grupo sang mga mamumugon nga matumon ang sindikato o kung nag-operate sang cartel sa kalamay agod nga matagan sa eleksyon kadungan sa tuman kadako nga saka sa presyo sang sweetener. Suno kay Winnie Sancho, ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association recurring o kung nagabalik-balik ang phenomenon ang pagsaka sa presyo sang kalamay. Sunod diri ang sugar import liberalization ang madugay na nga ginaduso kag ini ang ginaprotestahan pila na katuigan na kaligad bago nalakip ang high fructose corn syrup. Aminado ini nga ginabanta sa 800,000 ang empleyado sa sugar industry sa Negros Occidental nga may maapektuhan sang sugar import liberalization. Sunod kay Sancho, dapat ka ng tawon sa gobyerno ang cartel sang kalamay bangod ang importasyon ang kagustuhan man sa mga traders nga nagapagwa sa official o kan artificial shortage agod di maduso ang pagbakal sa iban nga pungsod na makatingilahan man suno sa gawa Secretary General ang pagduso sang importasyon nga wala man sang kakulang sang kalamay sa merkado apang mahalang presyo. Suno diri pierde ang mga konsumidor sa ginapatuhaw nga artificial shortage. Nagalaom naman si Sancho nga may masampulan nga sindikato o kung nag-operate sang cartel nga mahimo suportado man sa opisyal sa Department of Agriculture kag sang Sugar Regulatory Administration gani wala sang may badakpan halin sadto. So dapat tani ang himuon sang gobyerno una gid i-identify sino ni mga unscrupulous sugar traders kag sino ning kartel. Kung may kartel mo pa na sang una, may kartel problema, wala ta may nadakpan nga kartel sa subong. Dason there should be a general inspection of all the ano tawag nila ni budiga o kung mga storehouses sang kalamay kag usisaon pila ang aton nga standing volume subong.
Sigawa Secretary General Winnie Sancho. Sa katapusan nga balita, nagdala naman ang team sang Bombo Radio kag Star FM Bacolod sang kasadiyahan sa mga pumuluyo sang syudad sa Bago kadungan sa ikaduha nga market draw sang enhanced swerte sa palengke promo sa Bago City Public Market kaina sang aga. Anom ka mga tagpasakop ang nagdaog sang cash kag gift pack samtang nag-enjoy man ang mga nagapaninda sa videoke challenge kag ang mga partner games nga mayara man sang premyo. Ang anom ka maswerte nga tagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack amo sanday Mary Faith Dalmino sang Purok Malipayon, Bacolod City, Gemma Filomeno sang Barangay Crossing Pulupandan, Romel Pacto sang Barangay Talok, Bago City, Carmen Valero sang Barangay Balingasag, Bago City, Aaron Damisaran sang Barangay Poblacion, Bago City, kag Marilu Barte sang Purok San Roque 2, Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa interview sa kay Marnilo Barte, tuman ini ka Malipayon mangod siya ang blessed sa iyang pagdaog. Si Barte ang nagbiya sa ilabalay alas 5:30 kaina sang kaagahon agud magkadto sa Baco City Public Market. Ang 500 pesos ang iba kanya sang bugas kag proof of purchase agud nga makahulog sa dugang nga entries tubtob sa grand draw sang promo. So diri wala ini nagapaulihi sa pagpasakom sa promo sang Bombo Radio bangod ako ang bulig sini sa iya nga inugbakal sang kinahanglanon sa sulod sang balay. Kada promo sa bumbon, digig ko paulihi, ara ako. Kay isa gini nakabulig sa akon sa mong kinawadon. Sa mga kaupod ko no, sa mga kasilingan ko, mga amiga ko, intra man kamo sa papromo sa Bombo Radio, hindi lang man siling daog naman ko. Kung isa man kamo naginta, isagid kamo nga may chance man nga magdaog, hindi lang magdula sa pag-asa, kay hindi lang siling saligan mo lang kaugalingon mo salig sa ibabaw, kasi na nang bahala. Si Marilu Barte ang winner sa market draw sang enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos sa rekaligas sa takta alas 5 sa hapon inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition. Karon daw sang Sabado, Pesa 13 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kaga Karuman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat na sa upapo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton nga Bombo News Analysis. Again, basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, Buligay. Sa masunod na nga mga sinimana magasugod na ang klase. Nagakalangkag na magbalik sa mga eskwelahan ang aton mga estudyante. Halos 2 ka tuig wala nila makita ang ila mga maestra tungod sang dako nga kalitan nga gindulot sang pandemya. Masako na ang pagpanghanda sang aton tag sa kabulutuan. Kaysa masunod na nga semana ang klase pagabuksan. Mga manunudlo sa ila kwarto nagapreparar. Lamisa kag mga plungkuan ila na sang maayo ginplastar. Brigada eskwela ato na ginsugdan. Isa kay limuon nga bayanihan, nagagda sa aton stakeholders kay mga ginikanan, pagpaninlo aton buligan para maging safety aton mga kabataan. Kabay pa ina nga hilikoton, aton gidapat sakdagon, brigada eskwela aton suportahon para nalanggid sa aton kabataan nga edukasyon. Ang ini nga pangunahuna pananawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central. Ito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-13 sa buwan ng Agosto 2022 sa ulo ng ating mga balita. Balance importation at local production, panawagan ng mga producers ng baboy at manok sa gobyerno. Sa ating international news, 11 patay, 6 sugatan sa mass shooting sa Montenegro doon sa bahagi ng Europa. Commission on Audit kinwestiyon ang kakulangan ng ayuda para sa mga magsasaka ng Department of Agriculture. At sa ating ulat, panahon naman, makulimlim hanggang sa may mga pag-ulan, aasahan panahon ngayong weekend ayon yan sa Pag-asa. Aftershocks naman binabantayan kasunod ng magnitude 5.0 na lindol doon sa bahagi ng Antique. Magnitude 5.8 na lindol naman yumanig sa Maguindanao at iba't ibang lugar doon sa Mindanao. Sa mga dagdag na balita, sa ibayong dagat, ang Federal Bureau of Investigation nakakuha na raw ng top secret documents mula sa bahay ni dating US President Donald Trump. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Aminado si Press Secretary Trixie Cruz Angeles na sumama ang loob ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa nangyari sa loob ng Sugar Regulatory Administration matapos ang isyu ng illegal na paglalabas ng resolusyon para makapag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Ipinaliwanag ni Angeles na lumalabas kasi na tila gustong i-mislead ng SRA officials ang Pangulo. Subalit sa kabila nito, patuloy umanong binabalanse ni Pangulong Marcos ang lahat dahil may ibang mga bagay pa ito na dapat din tutukan.
Sinabi ni Angeles na nananatiling objective at patas ang Pangulo kaya hinahayaan niyang gumulong ang investigasyon sa naturang issue nang hindi ito nakikialam. Habang umuusad nga ang naturang pagsisiyasat, sinabi ni Press Secretary Angeles na abala ang Pangulo sa iba pa nitong mga trabaho bilang leader ng ating bansa. Nabatid na una nang inanunsyo ng kalihim ang pagbibitiw sa pwesto nitong si Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Palasyo Malacanang sa lumabas na resolusyon para makapag-angkat sana ng libu-libong metriko tonelada ng asukal gayong wala pala itong basbas mula sa Pangulo. Samantala naman na nawagan sa gobyerno ang mga lokal na producer ng baboy at manok na magkaroon ng balanse sa pagitan nito ng pagpapalakas ng domestic production. Ipinapanawagan din dito ang pagpuno sa mga kakulangan sa supply sa pamamagitan ng pag-aangkat upang matiyak na mga stakeholder ng agrikultura ay hindi maaapektuhan. Sa isang payag, sinabi ng mga stakeholder ng industriya na ang susi ay bawasan ang halaga ng mga input upang magiging competitive ang mga local producers. Sinabi ni Chris Ilaga ng American Chamber of Commerce Agribusiness Committee Chairman na ang mas mataas na halaga ng feeds kamakailan ay maaring nakaapekto rin sa kakayahang kumita sa antas ng sakahan na maaring nakakaapekto naman sa mga desisyon ng ilang mga broiler grower sa pagbaba ng antas ng produksyon. Inihayag naman ng Pangulo ng National Federation of Hog Farmers Incorporated na si Chester Tan na sa kanilang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sumang-ayon sila na mag-organisa ng isang working group kasama ang Department of Agriculture at mga private stakeholder upang magpulong buwan-buwan at talakayin ang mga numero ng demand at supply at hanapin ang mga puwang na maaring puna ng importasyon. Sinabi naman ni Philippine Rural Reconstruction Movement President Edicio de la Torre na ang pagbaba ng mga taripa at pagtaas ng import volume para sa iba't ibang mga bilihin ay dapat humila ng mga presyo at makapagpabagal sa inflation. Napagkalaman na base sa market monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ng baboy o pork ay nasa 325 pesos hanggang 380 pesos kada kilo yan, habang ang manok naman ay nasa 190 pesos kada kilo. Magugunitang nung isang buwan, bagyang tumaas ang presyo ng baboy sa 340 pesos hanggang 390 pesos, habang ang presyo ng manok naman ay nasa 200 pesos kada kilo. Oras natin sa buong kapuluan, 5 minuto na ho, makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan ho mamaya yung ating mga update dyan sa bahagi po ng Visayas at Mindanao sapagkat nakapagtala ng magkahiwalay na lindol sa naturan ho mga rehiyon. Abangan ho ang mga update maya-maya lamang. Samantala, sa puntong ito ng atin hong mga balita ay kukuha muna tayo ng isang panayam, sapagkat napaka-importante nitong mga pinag-uusapan. The past few days ay natatalakay ho yung tungkol sa importasyon at ganun din yung procurement process. Malinawan ho natin paano nga ba tumatakbo yung mga ganyang sistema, at ngayong mainit ang issue ng pag-import, lalo na ho yung asukal. Kapiling po natin via Zoom ang isa ding dating bahagi po ito ng gabinete. Kaya lang from Duterte administration. At ngayon ho, convener ng public policy think tank na InfraWatch Philippines, si Attorney Terry Redon. Paano ho ba ang proseso ng importasyon, lalo na sa ilalim ng gobyerno? At ano yung pananaw po ninyo dito sa nangyaring pagbibitiw ng isang Undersecretary Sebastian? Nakaladkad ho ito dun sa illegal import resolution. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Terry Redon. Si Bombo Dennis po ito together with me, si Bombo Jane Buna. Alam po ninyo, siyempre, sa ehekutibo po, talagang ang lahat ng mga appointees po rito kumukuha ng kapangyarihan mula sa Pangulo ng Pilipinas. No? So, ibig sabihin, kung ano ho yung kanyang policy direction, kung meron siyang nabanggit noong umpisa, tapos binago niya paglaon, magdedepende lagi yon doon sa kanyang babanggitin. Ano? So, ganyan din po sa usapin po ng importasyon. At pagpapatakbo po ng mga ahensya ng gobyerno, whether agrikultura man yan, o iba pang klase pa ng mga ahensya. Ibig sabihin, pagka ho merong nailabas ng mga reglamento na talagang tinututulan mismo ng Pangulo, dapat hindi po ito una
na ikakasa. Ibig sabihin, hindi ho ito dapat na i-issue. Pangalawa, kung na-issue man po ito, dapat agaran po itong ini-atras, no? At well, to be fair doon po kay doon sa undersecretary na involved po dito sa usapin pong ito, meron naman po siyang honor na talagang tanggapin ang kanya pong pagkukulang at pagkakamali at nag-offer nga ho siya na magbitiw dito po sa pagpapatakbo, hindi lang po I think ng SRA, kundi sa pagmamando ng kabuuan po ng Department of Agriculture. So actually, hats off tayo sa kanya kasi alam mo, maraming mga ibang mga, hindi naman sa gobyernong ito, kundi sa mga nagdaang gobyerno, kumbaga kahit obvious na yung pagkakamali, hanggat hindi sila tinatanggal ng Pangulo, pinagpapatuloy pa rin ho nila yung pagpapatakbo ng kanila pong mga ahensya. Ayun, attorney. Totoo yan, ano. Pero bago ko ho ipukol yung iba ko pang katanungan, bibigyan daan ko muna. Baka may mga katanungan din ang aking katandem ho dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Sa panig ko naman, attorney, maliban po kay Yusek Sebastian, sa tingin niyo ba may iba pang opisyal na may pananagutan sa controversial import resolution? Check muna natin. Si Undersecretary Sebastian, career official po yan. So, ibig sabihin, marami naman na nga Pangulo ang pinagdaanan po niyan. Marami na rin pong mga Secretary of Agriculture na pinagdaanan po ito. So, ibig sabihin, ang totoo naman tingin ko, wala naman maglalabas ng mga ganyang mga issuance kung wala orders from a higher authority, no? Whether a higher authority which is Malacanang, but lower than the President himself, no? So, ako naman ang pagtingin ko po rito kung natapos na at inako naman na po ni Undersecretary Sebastian yung usapin po na ito. Kasi syempre, kahit mag-speculate tayo na merong higher authority na ang sinasabi ng iba, nagbigay ng verbal instructions. Pero syempre, bilang siya naman halimbawa, yung talaga pong nagmamando ng SRA at siya rin po talaga yung nagmamando ng Department of Agriculture, kung meron siyang pagtingin halimbawa na parang hindi pa umaayon ang Pangulo ng Pilipinas, who essentially is also at the head of the Department of Agriculture, dapat na pag-isipan din po niya na siguro hindi maganda na ikinasa po agad-agad ito pong importation po na ito ng mga asukal, lalo't higit para nga meron naman pala talagang aktual na pagtutol yung ating pong mga sugar planters, sugar workers, no? Dito po sa pagtataas po at pagkakaroon pong muli ng panibagong round ng importation po ng asukal. Kasi syempre, alam po niyo, ang prinsipyo talaga sa, dito po sa agricultural sector po natin, sa totoo lang, at saka sa iba't ibang mga sektor din po ng ating ekonomiya, hanggat pwede hindi mag-angkat ng mga produkto, kung meron pong aktual na mga goods na nandito po sa Pilipinas na pinoproduce ng mga Pilipino at mga Pilipinong kumpanya, mas importante na bigyan natin ng prioridad yung pong mga Filipino producers po natin. Dito po uli sa akin, attorney, ano po ba yung nakikita po ninyo na lang na mainam? Kasi baka paulit-ulit, ganito pa rin yung mangyayari. Meron ba kayong nakikitang safeguards na pwedeng maging tugon dito po para hindi kaparehong pangyayari na naman yung mangyayari sa mga susunod na panahon? Safeguards lamang po para sa ganitong mga issue, attorney. Well, sa ahensya po na ito, sa Sugar Regulatory Authority, meron po yung board. So, ibig sabihin, very confidential po ang pagdidesisyon dapat dito. So, ibig sabihin, and more importantly, talagang kasali po dyan yung mga affected sectors ng sugar industry. So, dapat talagang meron binibuild na consensus para ibig ko sabihin, kahit meron mga pagtingin yung higher authority na mali, yung pong desisyon ng SRA, for example, or kung ano pa mang mga ahensya ng gobyerno na meron pong mga import powers, at least pwede nilang panindigan yon as a body, as an actual governing board, no? Hindi yung parang halimbawa, talaga meron lang isang personalidad, no? Or isang opisyal na mataas na talagang madidiin pagka meron pong ganitong mga issuances na inilalabas, no? Ganyan din, actually, dun sa ibang mga pumuputok din po ng mga usapin, dun sa iba't ibang mga ahensya, no? Kumbaga, merong mga lumalabas, may mga nakikita tayong mga balita nitong nagdaan na merong ini-issue yung hepe ng isang ahensya, pero hindi po napag-uusapan doon sa board, no? Mas maganda siguro na pag-usapan ng buong ahensya muna
bago inilalabas sa publiko para naiwasan po natin yung ganito pong, sa totoo lang, pagkapahiya. Hindi lang po sa Pangulo ng Pilipinas, kundi pagkapahiya mismo sa publiko at mas mabigat po yun eh. Okay. Maiba lang po ako, attorney ha. Mainit na usapin din kasi ang laptop deal sa Department of Education. Ano po ang take ninyo sa bagay na ito? Ang totoo, ang procuring entity po nito hindi yung Department of Education. At nangyari po ito sa nagdaang gobyerno. And ang procuring entity po dito, wala pong iba kundi yung PSDBM na naging sangkot din po yung mga opisyal po nila sa Pharmaly incident, Pharmaly scandal, nitong nagdaang taon, kung saan bilyon-bilyong piso ang allegedly naiwaldas doon sa mga overpriced na medical equipment. In fact, yung pong mga opisyal ng PSDBM, ang tinuturo pa rin po, na involved din po dito sa laptop scandal po na ito. More importantly, yung kontratista na involved po dito, yan din po yung isa sa mga kontratista na nakakuha ng malalaking mga proyekto doon po sa mga medical equipment na pinag-uusapan po nitong nagdaang panahon. So, ibig sabihin, talagang kailangan pong imbestigahan ng bagong gobyerno. Siyempre, ibig sabihin, at the level of the executive, dapat maimbestigahan din po at the level of the legislative, no, ng Senate at ng Kongreso. Ito po buong usaping ito. Kasi sa totoo lang, pagka tinignan po natin, parang pangloloko na ho talaga sa taong bayan, sa pondo ng bayan, at syempre sa mga kaguruan. Ito po nga nangyaring ito. Nakita ho natin, ang sabi po ng kontratista, tumupad daw ho sila sa specs, wala daw pong overpricing, at na-deliver daw po ng tama ang mga laptops po na ito. Pero ang gusto ho nating linawin po rito, syempre nagpatakbo naman ho tayo ng ahensya rin po ng gobyerno, wala naman hong debate kung nag-deliver ho sila ng Celeron eh. Di ba? Kung yan ho talaga nakalagay dun sa specs po ng bidding po nila, wala tayong debate ron. Ang debate ho, at ito naman ho yung hindi naniniwala, yung napakaraming po natin mga kababayan at mga kaguruan, ay ang presyo ng Celeron na processor laptop, ganong kataas. Kasi, ang pagtingin ng marami, dahil ito po ay mababang klase ng processor para sa isang laptop, hindi ho dapat ganong kataas ang presyo na pinag-uusapan po natin. Ang sinasabi ng mga iba, parang dapat kalahati man lang sana ang naikasang presyo para sa bid po na ito. Sana nga ho talaga magtuloy-tuloy yung investigasyon sapagkat hindi dapat yung illegal na mga hakbang po na ganyan, ang pag-angkat, pati na yung sa issue po ng mga laptop, sana talaga malinawan ang lahat ng ito. Maraming salamat po sa inyong inilaang oras sa Bombo Radio Philippines sa gabing ito, Attorney Ridon. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Jane, magandang araw. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang convener ng InfraWatch PH. Ito huy mga pananaw, hinggil ho dyan sa nangyayari, lalo na yung sa illegal na pagtatangka na makapag-angkat ng napakalaking halaga ng malaking volume, 300,000 metric tons kung nakalusot ho ito. Mabuti na lamang ho ito'y naagapan mga kabombo. Sa mga dagdag nating balita, isusumiti na ng Commission on Elections sa susunod na linggo ang mga dokumento na magpapaliwanag sa naging mabilis na transmission ng mga resulta ng halalan para sa taong 2022. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, nasa mga kamay na ni Commissioner Marlon Casquejo ang mga dokumento at nakatakda na i-deliver ito sa Congressional Oversight Committee. Ang nasabing lupon ay siyang nagpo-focus sa pagsasagawa ng eleksyon matapos nga ang approval at authorization ng Commission on Bank. Kung maaalala mga kabombo, humingi ng paliwanag sa COMELEC ang mga dating opisyal ng poll watchdog na National Citizens Movement for Pre-Election o NAMPREL at dating Information and Communications Technology Undersecretary na si Eliseo Rio Jr. kaugnay doon sa mabilis daw na transmission
ng May 2022 national and local elections na maaaring may posibleng irregularidad ayon sa kanilang pananaw. Nauna nang sinabi ng ahensya na ang halalan ay mas naging mabilis nga sa paghahatid ng mga resulta ng botohan para sa taong kasalukuyan at ito'y dahil daw sa magandang mga pasilidad na kanilang ginamit. Bombo International News. Umabot na sa 11 katao ang patay na kinabibilang ng 2 bata suspect naman sa nangyaring pamamaril doon sa Montenegro, bahagi yan ng Europa. Maliban sa mga namatay, nasa 6 din ang sugatan sa nangyaring krimen. Ang Montenegro ay isang bansa sa timog silangang Europa. Base pa sa report, isang lalaki mula sa Cetinje ang nagpaputok sa kanyang mga kapitbahay pagkatapos ang hindi pagkakaunawa ng pamilya o family dispute. Diniklara naman ang puno ng ministro ng Montenegro na si Dritan Abachovic ang 3 araw na pagluluksa sa kanilang bansa kaugnay sa nangyaring mass shooting. Sa mga balita pa rin sa Pilipinas, bago ang pagpapatuloy ng in-person classes para sa buwan ng Agosto o ngayon huyan, ay pinalalahanan ng Department of Health ang mga paaralan sa kahalagahan ng paglalagay ng mga safety officers para matiyak ang pagsunod sa health at safety protocols laban sa COVID-19. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang isang safety officer ay hindi kinakailangan maging isang doktor, ngunit dapat silang sanayin sa pagsubaybay sa wastong pagpapatupad ng pinakamababang pamantayan para sa kalusugan ng publiko. Yung tinatawag natin commonly used na minimum health protocols, yan ho ay sa loob ng mga paaralan. Inamin din ng opisyal ng Department of Health na imposible ang pagpapanatili ng physical distancing sa mga silid-aralan, ngunit dapat pa ring sundin ang iba pang protocols kagaya na lamang ng pagsusuot siyempre ng face mask at pagtitiyak ng maayos na ventilation. Hinikayat din ni Vergere ang mga kwalipikadong mag-aral, gayon din ang mga guro at maging yung non-teaching personnel na magpabakuna na laban sa COVID-19. Samantala naman, layo ng Philippine Statistics Authority na papataasin ito ang produksyon ng Philippine Identification System Cards o National ID Card. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-issue ng 50 milyong ID sa pagtatapos ng taon. Inihayag ni PSA Deputy National Statistician Fred Solyasta na simula October ay tataasan na nila ang kanilang production ng hanggang sa 133,000 kada araw. Mula yan sa 80,000 kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi ni Solyasta na maglalabas din ang PSA ng printable at digital version ng National ID para makamit ang target na 50 million IDs na ibibigay sa katapusan ng taon. Dagdag pa nito na ang napiprint at digital na version ng National ID ay magkakaroon ng katulad ng mga features gaya yan ng mga physical card tulad ng isang natatanging QR code na maaaring iscan para sa authentication. Ang mga printable at digital na version ay ibibigay sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang physical card at valid pa rin na patunay ng pagkakilanlan ng isang tao. Anya hanggang sa kasalukuyan ay 71 milyong Pilipino ang nakarehistro sa National ID kung saan kinukuha na ang kanilang demographic at biometrics information. Sa bilang na ito, 17 million card ang nagawa kung saan 15 million ang naipamahagi na. Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagpasalamat si Department of Health OIC Maria Rosario Vergere doon sa mga premyadong universidad na naghayag na ng kanilang kahandaan na kumuha ng mga medical personnel na maging bahagi ng binabalangkas na Virology Center at Center for Disease Control and Prevention o CDC. Ayon kay Vergere, malaking bagay ang pagkikipagtulungan katulad na lamang ng University of the Philippines para maisakatuparan ang isang malaking hakbang para sa health and research development ng Pilipinas. Nabatid na katuwang din ng DOH ang Department of Science and Technology o DOST para sa mga planong ito ng pamahalaan. Magugunitang mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsulong na magkaroon ng Virology Center at CDC.
na katulad na lamang ng nasa Amerika nang ilahad po ng Pangulo ang kanyang kauna-unahang State of the Nation Address. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni OIC Health Maria Rosario Vergere. To support health reforms, we are looking at strategic partnerships with our institutions. For example, the Philippine Institute for Development Studies will not just be assisting in PhilHealth to come up with analysis and briefers, but will help us build the cadre for healthcare financing research and probably our very own case mix center. In a similar vein, we have discussed with our University of the Philippines Chancellor Padilla how we want to continue our health policy fellowships and internships, as well as step-ladder programs for our human resources for health development. Moreover, in line with the focus on institutional building, we at the Department of Health would preferentially support not piecemeal researches, but cutting-edge long-term studies. For example, the Cebu cohort study by San Carlos University has produced a wealth of knowledge and talent, but no such model for research has been repeated since. As we carry on the battle against COVID-19 and march towards universal health care, our interest must converge to an even greater degree and result in even greater determination to achieve our health goals. Through sustained partnerships and respect for science and evidence, matched with innovation, creativity, and resolve, we can achieve universal health care in the new normal and realize a better future for every Filipino. Bahagi po yan ng pahayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang tumatayong officer in charge ng Department of Health. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, kasunod ng 7.0 magnitude na lindol na tumama sa Hilagang Luzon noong nakaraang buwan, hiniling ng isang pro-administration lawmaker na likhain ang National Resiliency and Disaster Management Authority para sa isang coordinated na pagtugon sa mga kalamidad. Sa paghahain ng Senate Bill 186, sinabi ni Senator Amy Marcos na ang mismong National Disaster Risk Reduction Management Council ay mas gusto na nasa ilalim ng Office of the President dahil ang pagtugon at rescue operations nito ay nangangailangan ng kooperasyon ng iba pang departamento at mga ahensya. Bukod dito, ang karagdagang paglikha ng isang departamento ay magiging kabaligtaran sa pagsisikap at direksyon ng administrasyon sa pagbibigay karapatan sa pamahalaan. Sinabi ni Marcos na ang kasalukuyang kasanayan sa disaster risk reduction ay kailangang dumaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagpapaantala ito sa pagpapakilos ng mga resources sa oras ng kalamidad. Iginit pa ni Marcos na ang Pilipinas ay isang archipelago na matatagpuan sa Pacific Ring of Fire na may higit sa 7,000 isla at 36,000 kilometrong baybayin kung saan vulnerable ang bansa sa mga natural calamities. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At standby ang ating mga kasamahan ho dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao para sa mga update mamaya. Kaugnay ho dun sa naitalang lindol. Magkahiwalay ho ito mga kabombo, no? At mas malakas yung naramdaman dun sa parte ng Mindanao. Pero bago ho yan, ang Philippine Statistics Authority ay bukas daw na ang kanilang tanggapan na palitan o i-update yung mga maling na-encode na demographic information. Doon ho ito sa tinatawag na PhilSys ID nang wala ho itong bayad naman kahit i-update. May pag-ulat dyan si Bombo Everly Rico. Bukas ang tanggapan ng Philippine Statistics Authority o PSA na palitan ng mga maling na-encode na demographic information para sa Philippine Identification System o PhilSys ID card nang walang bayad. Ayon kay PSA OIC Deputy National Statistician Fred Soliesta, sa katunayan mayroon na rin anyang nagpaabot sa kanila ng impormasyon na nagkaroon ng pagkakamali sa pag-encode ng demographic information.
maaaring ipa-update ng isang individual ang kanilang impormasyon gaya na lamang ng civil status kung ito ay nagbago na o nagkaroon ng pagkakamali sa pag-encode ng impormasyon sa PhilSys. Mag-aanunsyo naman ang Philippine Statistics Authority para sa updating ng mga impormasyon. Hindi lang pagkakamali kundi updating din, no? Kasi kung yung na-present niya na example, isang document na pwede i-submit, like the birth certificate, tapos may mga corrections siya dyan, pwede niya yan ipa-update, yung pag-update ng demographic information o yung status niya, nag-asawa na siya, gusto niya na may yung surname niya sa asawa niya na pwede niya ipa-update. Or maybe there are also some instances na even pinabe-verify yan ng operator kung tama ba yung information, nag-agree naman, pero nung na complete yung capturing ng demographic information, nakita niya sa transaction slip ay mali yung na-encode, tama naman yung supporting document niya. Pag na firm up na namin yung sistema sa updating ng mga demographic information, then pwede na sila magpa-update. Inihayag naman ng PSA official na maaari pa rin gamitin ng mga valid IDs kahit na mayroon ng inisyu na national ID. In-approve na yung PhilSys, but patuloy pa rin yung mga ibang functional IDs, no? Mag-i-evolve din yan kung ano talaga yung usage ng national ID natin. Maybe kung pwede na yan later na not only as foundational but magiging functional siya. Tingnan natin in the future. Ayon pa kay Suliesta, karamihan sa mga nabigyan ng PhilSys ID ay ang mga benepisyaryo ng 4Ps at target pa na mabigyan ang 100% ng mga benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development Program. Subalit tiniyak naman ng PSA official na makakatanggap lahat ng national ID. Pero sa oras na marolyo na anya ang printable version ng national ID, maaring ito muna ang gamitin ng isang individual na wala pang physical ID. Wala naman anyang dapat na ipag-alala sa printable version ng national ID na ibibigay muna sa mga individual habang pinuproseso ang kanilang physical ID dahil may security features din ang mga ito. Just to allay the fears ng iba kasi printable siya, baka madali siya fake. May mga security measures kami secure QR code na may embedded photo sa loob. Pag na-read mo, lalabas yung photo. So dalawa yung checking mo. Yung photo na sa labas ng printable ID nakikita visibly, and then yung mukha ng cardholder. Payo naman ng PSA na maaaring ma-check online kung available na ang kanilang PhilSys ID gamit ang transaction number. Nakita naman na marami na ring mga nagko-comply na mga institusyon mula sa private at government agencies na tumatanggap na ng national ID, hindi tulad dati. Plano naman ng PSA na mag-deploy ng scanner para sa authentication ng QR code na naka-embed sa PhilSys ID card kung saan lalabas ang demographic information. Sa datos ng PSA, nakapagparehistro na ng nasa 71 million sa Philippine Identification System of PhilSys, habang nasa 15 million naman na ang naibigay na national ID. Una nga rito sa unang sona ng Pangulong Bongbong Marcos, kanyang ipinag-utos sa PSA na dapat ay maipamahagi na ang nasa 50 million na national ID sa katapusan ng taong 2022 at target naman na sa unang semester ng taong 2023 ay makapagpa-deliver pa ng 92 million na national ID. Sa ngayon, ayon kay Suliesta, tanging ang mga edad 5 taong gulang pataas ang maaari pa lamang magparehistro para sa PhilSys ID. Para naman sa mga foreign nationals na naninirahan sa bansa o resident aliens na nais kumuha ng PhilSys ID, sinabi ni Suliesta na mayroon itong bayad. Kaugnay nito, nakatakdang magsagawa ang PSA ng consultative forum para sa fee na ipapataw para sa cost of production ng national card na nasa 835 pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang mga balita, tinukoy ng Commission on Audit o COA ang ilang questionabling pamamahagi sana ng Department of Agriculture ng mga fertilizers, livestock feeds at ilang agricultural products bilang ayuda sa mga magsasaka sa panahon yan ng pananalasa ng COVID-19.
Ang report ng COA ay bilang bahagi ng pagsasailalim nila sa annual audit noong nakaraang taon sa programa ng Department of Agriculture na Expanded Livestock and Poultry Production and Rice Resiliency Project. Ayon pa sa COA, nakitaan umano nila ng deficiency ang Department of Agriculture dahil sa kawalan ng submisyon na mapatunay na nakatanggap nga ng mga alagang hayop ang mga farmer beneficiaries. Hinahanapan daw ng ehensya ang DA ng acknowledgement forms at master list sana ng mga magsasaka. Duda rin naman ang kagawaran sa layunin ng 5 mga tanggapan ng DA na siyang namahala sa distribution ng mga agricultural products na pinunduhan ng 94.7 million pesos. Inilatag din naman ng COA ang mga patakaran at mga regulasyon na sinusunod sana ng Department of Agriculture sa pamamahagi ng mga fertilizer, livestock, feeds at iba pang agricultural products. Particular namang tinukoy ng COA ang Bureau of Animal Industry at Regional Field Offices sa Cordillera Administrative Region, Region 4A, gayon din sa Region 11. Kaugnay nito, inatasan ng COA ang Department of Agriculture na magsumite ng mga documentary requirement tulad yan ng acknowledgement receipt, property transfer report upang patunayan na merong ngang napuntahan ang mga proyekto. Oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto na ho makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa mga karagdagang balita, kinastigo ng Commission on Audit ang kakulangan ng Department of Agriculture ng lubos na maisaayos daw yung disbursement para sa pondo bilang bahagi ng programa na kanilang nakalaan para sa COVID response. Ang departamento ay merong fund utilization na umaabot dapat sa 30.32 million pesos o 98.86% kumpara doon sa allotment na mahigit sa 30.6 million. At natukoy raw ng COA na mayroon pang balanse na 349 million pesos na hindi na ipaluwal dahil daw sa pagka-delay ng proseso ng naturang pondo. Ayon nga sa COA, ang pagkabigong mailabas ang naturang halaga dapat maaga ay kabiguan din ho ito upang agad na maibigay ang ayuda para sa mga benepisaryo. Lumalabas din na meron pang naiwan na obligasyon na hindi nabayaran at nagkakahalaga naman ho ito ng 2.3 milyong piso. Kaugnay nito ay nilekturan ng COA ang Department of Agriculture sa mga dapat sanang ginagawa ng ahensya kaugnay sa pagsunod ho doon sa mga regulasyon. Tinukoy din naman ng COA ang kabiguan na maipalabas ang pondo dahil nga sa samot-saring mga rason sa bahagi ng Region 8 at Region 11. Kaugnay nito ay inirekomenda na ho ng COA sa Department of Agriculture na ayusin ang paglalatag ng mga estratehiya at plano sa mga implementasyon ng mga proyekto upang agaran ho ito na maibigay. Ang tinutukoy ho nila yung ayuda para sa mga nangangailangan, lalo na ho sa industriya ng agrikultura. Samantala naman, wala pa rin nilalabas na opisyal na pahayag o komunikasyon ang Malacanang kung tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pagbitiw ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Ayon kay Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, ang tanging nasa kanya pa lamang ay ang liham ng pagbibitiw ni Sebastian. Sa resignation letter ay may pag-amin ng pagkakamali ang opisyal ng Department of Agriculture, gaya ng ginawang pagkukonvene nito sa board at pag-issue ng resolusyon na pawang lahat anyay hindi otorisado ng Pangulong Marcos. Sa kabilang dakway, wala pang development anya ni Angeles, iba pang opisyal na dawit sa kontrobersiya, particular sa estado ng kailang hinahawakang pwesto. No further orders, sabi ng kalihim, patungkol sa status ng ibang subject ng pagsisiyasat habang umuusad pa din ang investigasyon. Isa din sa subject ng investigation si Sugar Regulatory Administration Administrator Hermine Heldo Serafica. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nagsasagawa na ho ng masusing pagsusuri ang Department of Interior and Local Government o DILG. Yan ay kasunod ng ginagawang mga hakbang sa pagtalima ng mga lokal na gobyerno o local government units sa pinaigting ho ito na pagpapatupad ng child-friendly program sa kani-kanilang mga lugar.
Pinalalahanan ni DILG Secretary Benhar Abalos ang mga lokal na opisyal na maging mahigpit dapat ang departamento sa pagtitiyak na masusunod ang mga programa at hakbang sa pamamagitan ng 2022 Child-Friendly Local Governance Audit. Sa pamamagitan ng naturang programa, tinitiyak ng LGU na tutulong ito sa pagbuo ng isang lipunan na mapoprotektahan kung saan ay matatamasa ng mga bata ang kanilang karapatan. Lalo na ho yung sa pamamagitan ng pagsasama-sama at sa kanilang mga plano ay maitataguyod ho ito yung alokasyon o yung budget at mga patakaran na rin at serbisyo. Nagsimula noong 2014, ang naturang programa ay isa hong taunang assessment ng pagganap ng mga lungsod at ganoon din maging mga munisipalidad. Yan ay sa pagpapatupad ng mga patakaran at programa, proyekto at child-friendly policies. Ipinaliwanag ni Abalos na ang mga LGU ay susuriin. Yan ho ay batay sa isang hanay. Hanay ho ito ng mga pamantayan. Kabilang na ang mga child-friendly na pasilidad. Kasama na ho yun sa barangay, yung kanilang budget at yung inilalaan ho dito at maging yung ginagamit para sa mga programang pambata. Yung Functional Local Councils for Protection of Children o yung LCPC. At may representasyon dapat yung mga bata at partisipasyon na rin ng mga ito sa pagbuo ng mga programa, proyekto at iba pang mga aktibidad. Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga fans nitong si Jalen Green ay umuwi pala dyan sa Ilocos Sur. Itong NBA star ho na ito, no? At ano kaya yung kanyang iba pang mga aktibidad? Alamin ho natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Vegan. Umuwi dito sa lalawigan ng Ilocos Sur ang NBA star na si Jalen Green para sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa bansa matapos na makapasok sa NBA. Lumapag ang sinasakyang eroplano ni Green kaninang umaga sa Vigan City Airport kung saan naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga Ilocano fans. Hindi pinalampas ng NBA star ang pagsakay niya sa kalesa at paglalakad sa pamusong Kalye Crisologo at pinatuloy ni Vigan City Mayor Jose Bonito Singson Jr. sa kanyang Casa Vicente Hotel. Dumating sa Kawayan na covered court si Green para sa kanyang GG4 Manila Tour at nakipaglaro sa mga bata at nagpakitang gilas sa kanyang mga fans. Sa Kawayan, Ilocos Sur, nakipaglaro siya sa mga bata na ang edad ay 8 hanggang 12 taong gulang at nagbigay pa siya ng sapatos, tsinelas, short pants at iba pa. Malaki naman ang pasasalamat ng Mayor ng Kawayan na si Mayor Jeremy Singson Golart dahil napili ng grupo ni Green sa Kawayan covered court upang maglaro. Nasa bansa ang Houston Rockets guard na si Green para sa kanyang Manila Tour upang balikan kung saan pinanganak ang kanyang ina na isang Ilocana. Ang 20-year-old na Filipino-American NBA star na si Jalen Green ay nadraft noong nakaraang taon ng Houston Rockets at nag-average ng 17.3 points, 3.4 rebounds at 2.6 assists sa kanyang unang taon sa NBA. Bombo Yan ang Jokong. ulat mula dito sa Bombo Rad. Yes, Bombo Dennis. Bombo Jokong, ano pang ibang aktibidad ni Jalen? Sapagkat dito man sa Metro Manila at iba pang parte ng Pilipinas ay nakabang. Ay baka raw kasi may iba pang lakad. Meron pa bang nabanggit dyan na iba pang lakad itong NBA star na dumayo dyan sa inyong lugar, Bombo Jokong? Okay, wala naman nasabi yung grupo niya kanina, Bombo Dennis. Bale, ang ginawa niya kasi, yung mga grupo ni Green, bale namili sila ng mga court na pupuntahan. Kaya nga nasabi ko kanina na isang karangalan sa Kawayan na doon sila maglaro, na nakipaglaro siya sa mga edad 8 hanggang 12 taong gulang at nagbigay pa siya ng mga sapatos sa sinelas. Mamaya magkakaroon siya ata ng dinner dito sa Vigan, kasama niya ang governor namin at wala naman nasabi na parang itinerary kung saan yung susunod na pupuntahan ni Jalen Green na Bombo Dennis. Sige, update nyo pa kami kung may mga iba pang development sapagkat kaabang-abang ito, lalo na sa mga basketball fanatics. Maraming salamat, Bombo Jokong Kabasan.
Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio, vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mark Joshua Cabasan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the undisputed #1 in Ilocos Sur, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Nakakaranas ng mga pag-ulan ng ilang parte ng Metro Manila at mula pa ho yan kanina may mga pag-ambon pa rin hanggang sa kasalukuyan dahil ho ito sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Yan ay hindi lamang dito sa Metro Manila nakakapekto kundi pati na sa iba pang parte ng ating bansa, lalo na yung nasa western section ng southern Luzon. At maliban ho dyan ay ganito rin ang inaasahang panahon hanggang sa darating na linggo, ano? At pagpasok ng susunod na linggo, maaaring ganito pa rin ang maging kalagayan ng ating panahon. At kaugnay ho yan, narito ang mga dagdag pang paliwanag ni Obet Badrina, isang weather specialist mula dyan sa Pag-asa DOST. Kita nga natin sa ating latest satellite images, patuloy na nakakapekto pa ng southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon. Bagamat halos mga offshore na lamang or dito na lamang yung mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng karagatan ho ng West Philippine Sea. Samantala, meron tayo isang low pressure area na namataan pero nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Mahigit 1,000 kilometro pa ito silangan ng Mindanao. At sa ngayon, wala itong direktang epekto pa sa ating bansa at base sa ating pinakahuling datos, medyo malit pa ho yung tsansa na ito ay mag-intensify o maging bagyo, pero patuloy pa rin natin itong imo-monitor. Makikita natin halos malaking bahagi ng ating bansa ay mayroong mainit at maliwalas sa panahon sa umaga, pero may mga thunderstorms pa rin sa hapon hanggang sa gabi. Kanina nga ho, mayroon tayong na-monitor ng mga thunderstorms, particular na dito sa may Lapu-Lapu City, sa may bahagi naman ng Cebu. Umulan ho bandang mga alas 12 ng tanghali, pero mga isang oras lamang ito at ngayon generally fair weather na ulit sa may bahagi ng Cebu. Makikita ho natin, wala tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin ho nito ay ligtas na pumalaot yung mga sasakyang pandagat, kahit ito'y maliliit na bangka, pero mag-ingat pa rin sapagkat posibleng biglang paglakas ng alon kapag meron tayong mga thunderstorms. At base din sa ating pinakahuling datos, medyo maliit pa yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo in the next 3 days dahil nga wala pa tayong nakikita o wala pa tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At itong LPA na nasa silangan ng Mindanao, medyo maliit pa ho yung tsansa na ito ay mag-intensify. Bahagi po yan ng paliwanag nitong si Obet Badrina, weather specialist mula sa Pag-asa DOST. Sa ating pagpapatuloy, nais naman ni Senator Win Gatchalian na magkaroon ng mas maraming option ang mga local government units sa paggamit yan ng kailang mga pondo na nakalaan para sa mga sakuna sa pamamagitan ng paghahain ng panukala para amyendahan ang mga umiiral na batas. Inihain ni Gatchalian ang Senate Bill 939 na naglalayong amyendahan ang Philippine Disaster Risk and Reduction Management Act para palawikin ang mga option ng LGUs sa paggamit ng kanilang Local Disaster Risk and Reduction Management Fund. Kabilang sa mga bagong option ng LGU ay ang pagpapahintulot sa kanila na gamitin ang pondo para punduhan ang mga proyektong pang-infrastructure na naglalayong mabawasan ang mga epekto ng mga natural calamities. Iminungkahi din ni Gatchalian sa kanyang panukalang batas ang paggamit ng Local Disaster Risk and Reduction Management Fund para bayaran ang mga obligasyong natamo sa pagpopondo sa mga proyektong may kinalaman sa disaster preparedness at mitigation. Gayon din ang pagkuha ng mga kinakailangang tauhan na magpapatupad ng mga lokal na programa ng DRRM. Nais din ng senador na payagan ang mga LGU na gamitin ang kanilang hindi nagamit na taunang pondo sa loob ng 3 taon sa halip na 5. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na isang grupo ng mga arbiter ang ipapadala sa Kingdom of Saudi Arabia upang mamagitan sa mga issue sa labor concern at safety conditions ng overseas Filipino workers doon. Sinabi ni DMW Secretary Susan Tutsople na ang hakbang na ito ay para tulungan ang mahigit 10,000 household Filipino workers na kasalukuyan hong natigil sa naturang bansa mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon matapos na ipataw ng gobyerno ng Pilipinas ang suspensyon sa pagdideploy ng mga Filipino workers sa Saudi Arabia.
Dagdag pa ni Ople na sinimulan na nila ang komunikasyon sa mga opisyal ng Saudi government para gumawa ng win-win solution para ho sa mga OFW. Ang deployment ban na iniutos dahil nga sa ulat na humigit kumulang sa 11,000 OFWs ang nagtrabaho doon sa naturang bansa ay biktima ng unfair labor practices at exploitation mula 2016 hanggang 2021. Napag-alaman na ilang pagkakataon nga na sinubukan ng dating administrasyon na makipag-usap sa gobyerno ng Saudi ngunit hindi naman ito nagtagumpay. Sa iba pang balita, aftershocks binabantayan kasunod ng magnitude 5.1 na lindol doon sa Antique. May pag-uulatang Bombo Radio, Iloilo. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Antique kasunod ng pagginig ng 5.1 magnitude na lindol sa bayan ng Aninii sa nasabing lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang nasabing lindol ay may lalim na 6 na kilometros at tectonic in origin. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Broderick Train, ang pinuno ng PDRRMO Antique, sinabi nito na pinaaalalahanan ng mga residente na nakatira sa tabi ng mga bundok na maging alerto sa posibilidad ng rock slide dahil sa inaasahang mga aftershocks. Ayon kay Train, wala namang naiulat na nasaktan dahil sa lindol. Napag-alaman na naramdaman ng intensity 4 sa bayan ng Aninii, Tobias, Fournier at San Jose de Buenavista, Antique. Intensity 3 sa Belezon at Simalom sa Antique at ganun din sa Iloilo City. Intensity 2 naman sa Bugasong, Barbasa at Patnungon sa Antique at Intensity 1 sa Sibaste, Antique, Sipalay City, Negros Occidental at Tapas, Capiz. Napag-alamanan sa lungsod ng Iloilo, pansamantalang itinigil ang mga klase sa ilang universidad dahil sa nasabing lindol. So far as our coordination with the MDRRMO Anini, wala pa namang damage na report sa amin. However, ongoing pa rin yung assessment, damage assessment sa affected area. Sa initial na report, wala namang serious or critical facilities na affected sa nangyari na lindol. Possible pa na magkaroon tayo ng aftershock. So yun pang binabantayan natin. Si Mr. Broderick Train. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Balitang lindol pa rin mga kabombo. Mas malakas ho ito. Mula dun sa 5.1 magnitude, ito naman ho ay nasa 5.8. Maliban na ho kung nagkaroon na ng adjustment dito ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito naman hong mas malakas na lindol. Tumama dyan sa ilang parte ng Mindanao. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio, Coronadal. Muling nanumbalik ang takot at pagkabahala ng mga mamamayan sa Mindanao matapos yumanig ang magnitude 5.9 na lindol alas 2:25 kaninang hapon kung saan nakasentro ang epicenter ito sa Dato, Blasinsuat, Maguindanao. Sinilabas ang advisory ng PVOLCS na ramdaman ng intensity 5 sa Dato, Blasinsuat, Maguindanao, South Upi at Upi, Maguindanao, Cotabato City, Esperanza, Calamansig, Libak, Palimbang, Senator Aquino at Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Intensity 4 naman dito sa lungsod ng Coronadal at mga bayan ng Tupi, Pulumulok, Santo Niño, Banga, South Cotabato, Suralat, Ampacan, General Santos City at Zamboanga City, Pagadian City, Isabela City, Basilan, Antipas, Alamada, Tulunan, Pigkawayan, Kabakan at Banisilan City, Cotabato City, Kiamba at Maitom, Sarangani, Lutayan sa Isulan, Sultan Kudarat, Dato din Sinsuat at Sultan Kudarat sa Maguindanao. Habang intensity 4 naman mga kabombo ang Osamis City, Mlang, Makilala at Antangan, Cotabato, Nurala, South Cotabato, President Quirino at Columbio, Sultan Kudarat, Maasim, Sarangani Province, Pitogo at Labangan, Zamboanga del Sur, Liloy, Zamboanga del Norte, CI, Zamboanga, Sibugay. Habang intensity 2 naman ang Dipolog City, Cagayan de Oro City, Davao City, Kidapawan City, El Salvador City, Alyusan, Cotabato, Don Carlos, Cabanglasan at Valencia City sa Bukidnon, Malapatan at Malungo naman sa Sarangani Province. Ayon sa ulat ng PVOLCS, intensity 1 sa Dapitan City, Matiblog at Libuna, Bukidnon, Initaw, Misamis Oriental. Naitala naman ang instrumental
intensities sa Intensity 4 sa Tiboli, Sorala, Tupi, Santo Niño, Coronadal City, South Cotabato, Kiamba at Sarangani Province. Intensity 3 naman ang Glan, Maasim at Alabel sa Sarangani Province. Zamboanga City, Columbio at Isulan, Sultan Kudarat. Intensity 2 naman sa Kidapawan City, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Malaybalay, Bukidnon, habang Intensity 1 sa Davao City, Nabunturan, Davao de Oro, Gingoog City sa Misamis Oriental dahil sa malakas ng lindol at iba pang mga nayanig na mga paligid dito sa aming lugar, Bombo Dennis, Bombo Jane. Dahil sa lakas ng lindol, muling na nawagan ang PDREM. Okay, Bombo Dennis? Yes. Bombo Donald, maliban dyan sa mga binabanggit mong instrumental intensities at iba pa, may natukoy ba na pinsala kahit maliit man o malaki yan, meron na bang inisyal na ulat ang mga otoridad? So far, Bombo Dennis, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin yung ginagawa ng ating PDREM, yung RDNA o yung Rapid Damage Assessment and Analysis sa kanilang mga lugar at area of responsibility. At so far, i-consolidate ito ng PDREM mamaya-maya, Bombo Dennis, i-update natin at sa ibang lugar pa rin dito sa Region 12, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Live mula rito sa Bombo Radyo Coronadal, ito si Bombo Donald Pitogo para sa Pamasaran ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Tinanggal na ng North Korea ang mandato nito na pagsusuot ng face mask at pinaluwag ang iba pang mga paghihigpit kontra sa COVID-19. Magugunitang idiniklara na ng leader na si Kim Jong-un sa kailang bansang tagumpay laban nga sa virus. Ang mga paghihigpit laban sa COVID-19 ay pinaluwag na dahil ang health crisis na nilikha sa bansa ay ganap nang natanggal at ang buong teritoryo nito ay naging free na mula sa malignant na virus sa pinakamaikling panahon. Ang hakbang para sa obligadong pagsusuot ng face mask ay inalis sa lahat ng lugar maliban lamang sa mga frontline area at borderline ng mga lungsod at county dahil ang buong bansa ay ginawang isang epidemic-free zone. Idiniklara ng North Korea ang isang shining victory laban sa COVID-19 noong unang bahagi ng linggong ito, ilang buwan lamang matapos ipahayag ang mga unang kaso nito noong buwan ng Mayo. Inalis din ang social distancing at iba pang mga hakbang laban sa virus maliban sa mga border regions. Ngunit ang mga taong may mga sintomas ng respiratory disease ay inirekomenda na magsuot ng mga face mask. At ang mga North Korean ay hinimok na manatiling mapagbantay laban sa mga abnormal na mga bagay na tinatumutukoy sa mga propaganda leaflets sa South Korea. Samantala naman, nakulikta nga ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang mahigit 10 set ng classified documents mula sa Mar-a-Lago Resort ni dating Pangulong US President Donald Trump sa Florida, kabilang ang ilang nakakategorya bilang top secret. Si Trump na natapos ang pagkapangulo noong January 2021 ay naharap ito sa mga investigations tungkol sa mga sensitibong document na kinuha niya mula sa White House. Ipinakita ng mga papeles ng korte na ang paghahanap ng FBI ay nauugnay sa mga paratang kabila na ang paglabag sa Espionage Act. Magugunitang noong Lunes, sinabi ni Trump na ang kanyang tahanan ay ni-raid ng mga ahente ng FBI na sinasabing hindi kinakailangan o hindi naaangkop. Nauna nang lumabas sa mga ulat na ang classified na document na may kaugnayan sa mga nuclear weapon ay kabilang sa mga bagay na hinanap ng FBI sa tirahan ni Trump sa Palm Beach. Ang unsealed search warrant ay walang anumang detalye tungkol sa mga dokumentong nakolekta ng mga agent, ngunit ipinakita na humigit kumulang 20 kahon ng mga items, mga binder ng mga larawan at isang handwritten note ang nasamsam. Ang isa sa 11 set ng classified na mga documents ay inilarawan bilang various classified documents na iniulat na isang acronym ito na tumutukoy sa Top Secret Sensitive Compartmented Information. Ang isa pang item ay nakalista bilang naglalaman naman ng impormasyon na may kaugnayan sa Pangulo ng France. Si Trump na nagpapanatili ng maigpit na paghahawak sa Republican Party ay nangakusa sa kasalukuyang administrasyon na politically motivated ang nasabing hakbang habang nalalapit ang midterm election sa buwan ng Nobyembre. Tinawag din ni Trump ang aksyon ng mga FBI agent na isang pag-atake ng radical left Democrats na ayaw siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2024.
Ilang Pinoy naman sa Libya napalaya sa kanilang tinitirhan sa gitna ng tensyon. Hindi pa makauwi dahil isang taon nang hindi nasasahuran. May detalye ang Star FM Bacolod. Mahigit isang taon nang hindi nakauwi ang 9 na OFW na nakabase ngayon sa Libya dahil sa hindi pa sila nasahuran ng mahigit isang taon. Balak na sana nilang umuwi dito sa Pilipinas ngunit hindi matuloy-tuloy dahil sa hindi pa rin sila nabibigyan ng exit visa ng kanilang employer. Lalo pa ngayong nagpapatuloy ang tensyon sa nasabing bansa kung saan minsan pa ay nagkakaroon ng biglaang putukan dahil sa away politika. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Arvin Aporbo, OFW na na-stranded doon sa Libya, sinabi niyang nahihirapan na sila dahil ilang beses na silang napalaya sa kanilang tinitirhan matapos mawalan ng trabaho. Dagdag pa ni Aporbo na ilang buwan na rin silang hindi nakakapadala sa kanilang pamilya at ang iba pang pinalayas na tumira sa kapwa Pinoy doon ay hindi na tinatanggap ng kanilang employer ngunit pilit pa rin nagpapakatatag para sa pamilya sa Pilipinas. Mahirap kasi na napakitaan mo sila ng kalungkutan kasi lalo silang may stress. Kung stress ka dito, sila mas mahigit pa. O nagko-communicate ako sa kanila, laging happy life lang na ganito may pag-asa. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan sa kanila ang Philippine Embassy sa Libya, ngunit naghihintay pa ng tugon ng kanilang kumpanya tungkol naman sa kanilang mga sweldo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Puspusan ang ginagawang kampanya ng ilang Ukrainian sports icon na huwag kalimutan ang kanilang bansa dahil kahit nasa gitna pa rin ng giyera. Kabilang sa nangunguna sa pagkilos ay ang Ukrainian soccer icon na si Andrei Shevchenko na dati na ring team captain at national team manager. Katuwang ni Andrei ang tennis star na si Elena Svitolina. At ang dalawa ay una na ho na itinalaga na mga ambassadors sa ilalim ng United 24, isang organisasyon na itinayo ni Ukrainian President Vladimir Zelensky. Kabilang nga sa trabaho ng grupo ay kumalap ng mga donasyon para makatulong sa war effort ng kanilang bansa. Ang naturang inisyatibo ay makalikom ng nasa maabot sa $166 million. Meron pang ibang mga programa ang ilulunsad upang makalikom pa ng mga dagdag na donasyon. Nagpaliwanag naman ang dating soccer star ng Ukraine na nais nilang palawakin pa ang awareness lalo na sa krisis na dinulot ng naturang giyera. Kaya naman, kinakailangan ang pondo para daw sa humanitarian at medical aid na siyang labis na kulang sa panahon ngayon. Bombo Business News. May aasahan na panibagong oil price adjustment. Yan ho ay sa darating na araw ng Martes at ngayon may mga initial ng figure na inilalabas ang ilang kumpanya ng langis. Sa diesel mga kabombo, 90 sentimos hanggang 1.20 kada litro ang magiging rollback. Ang gasolina naman, posible ho magkaroon ng pagtaas ng nasa 10 sentimos kada litro o kaya naman ay bababa po ito depende sa trend ng aabot sa 20 sentimo kada litro. Ang kerosene, posible ho yung rollback na 20 sentimo hanggang 50 sentimo kada litro. Yan ho naman ay rollback pa rin ang aasahan ng atin ho mga kababayan sa naturang produkto. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang 55 pesos 47 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos 07 centavos. Ang Singaporean dollar ay 40 pesos 49 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 76 centavos habang ang euro ay 57 pesos 27 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need
to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Sabado, petsa 13 kita sa bulan sang Agosto 2022. Sa ato sa nga pagpalagad paglob na ita, karon nga gabi may kaupod na ang inyo sa nga alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 8:30 ang takna sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila kapadraguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madraguan ng mga balita sa Patag Sinampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang bugos nga puwersa sa DYWP Bombo Radio Patrol Reporters. Sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers ang magatagman sa pila ka madraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaranabasan sa risitag sa Cameras of Responsibility. Rotes ang tanan na pagtamil tanay sa aton sa ring nga mga kautunan matag Parvati Tab Road, mga pinanggata nga managrense kag mga Bacolodnon. Nga dito sa luwas ang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. Nagapamati sa aton sa ring gatag sa Camera Radio Dial sa puwersa nga 10,000 watts. Welcome na sa pagpalagad sa pang-Sabado sa ring edisyon sang Zona Libre. 5 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Ang una ay makabanan ato paglantaw sa lakat sang panahon. Maulanon ang pila ka lugar sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Karon diri sa aton sa bahin sang Western Visayas kag syempre tidala naman dira no ang ining season na sang tig-ululan.